Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Edwin. At ako naman si Penny. Hmm. Sa isang episode na to, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang libro ni Mel Robbins ng pamagat ay Let Them. Mga sa Tagalog ay hayaan mo na lang sila. Mabuti naman kung gano'n. Kung katulad ng dati, magre-research tayo, tatanungin natin si Ai kung ano ang masasabi niya sa libro na Let Them. Ang Let Them ay isang simple pero powerful na mindset na ibinahagi ni Mel Robbins. Ang core message nito, kapag may taong hindi ka naiintindihan, hindi sumusuporta, o hindi align sa buhay mo, hayaan mo sila. Hindi mo kailangang kontrolin o kumbinsihin ang lahat. Instead, i-focus mo ang energy mo sa mga bagay na kaya mong i-handle, ang sarili mo, ang reaction mo, at ang direksyon ng buhay mo. Ito ay tungkol sa self-respect, emotional freedom, at letting go ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang unang puntos na binigay ni Ai tungkol sa libro ng Let Them ay ito. Ang ibig sabihin muna daw ng Let Them, ang paliwanag niya, ang simpleng salitang Let Them ay mindset na nagpapalaya sa iyo mula sa paghahabol, pagpapaliwanag, o pagpipilit sa mga tao. Hindi ito pagiging bitter, ito ay pagpili ng peace over control. Tapos nagbigay din siya ng example, halimbawa daw may kaibigan kang hindi na nagre-reply o parang lumalayo, let them. Baka naman hindi na kayo align sa ngayon. Kumbaga, it's okay lang, parang ganun kung hindi na sumasagot sa'yo, nag-reply. Sa atin, sa experience mo, Edlen, pa kang ganun. Hindi, ikaw, sabi mo, pag may na hindi nag-reply, anong napipil mo? Ay, sa akin, halimbawa, may hindi nag-reply. Hindi pa naman sa hindi nag-reply. Ganun lang ako inad sa Facebook. Dinikline. Kumbaga, hindi man dinikline, hindi niya ako inad. Parang masakit din pala yun kasi akala ko kasi okay ako sa kanya kaya inad ko siya. Hindi, ang ibig sabihin, nag-add friend ka sa kanya, Nag-friend ako. pero hindi niya tinanggap. Hindi niya ako inad. So, ganun din yun. Yun din ang Hindi niya lang nakita sa Facebook yun, na ako. yun ang din ibig sabihin ng let them. Kumbaga, Siyempre, hindi niya ako ganun. Pero kahit paano na-hurt ako dahil akala ko kasi okay. pero nangyayari mo, sa katagalan na. Pero ang sinasabi kasi dito ni Mel Robbins, pag meron talagang hindi nag-reply, huwag ka agad, huwag ka agad mag-react, huwag ka agad magtatampo. Dahil pa may mga dahilan. Oo. Di ba sabi nga niya dyan, sabay ito kasi mga friends kasi, sabay kayo dati, kapisina dati natin, kaya ina-expect mo na, Oo, kasi dati pa siyang ka-office mate. ina-expect mo na i-accept mo Oo. friends. Nagtaka naman ako. Hindi, ako na lang. Pero ang sinasabi nga dito niya, na para sa peace of mind mo, sinasabi niya na kung may ganong tao kagad, pag-aralan mo na kagad na as much as possible, maaga pa, i-let them na kung hayaan mo na sila. Kasi after, Kasi yung sinasabi nga dyan, for your protection sa peace of mind. pero kasi pagkapos nangyari yun, nagkita-kita naman kami kasi meron kami, basta may pagkakataon na nagkita kami. Okay naman siya. Inisip ko na lang, siguro hindi niya napansin yung ad friend ko, pero hindi ko tinanong sa kanya, hindi mo ako ilan, hindi ko na ginanong. Niyaan ko na lang, okay lang naman. Tama yun. Okay lang naman. Pero kahit hinayaan mo ngayon napipil mo, natatampo ka pa rin. Hindi na, tagal na nun. Tagal na nun. Pero iniisip mo, binabalikan mo eh. Sa umpisa medyo masakit din. Kasi medyo ka-vibes ko naman siya kasi. Kaya ngayon kaya nga sinasabi nga, baka may mga kadahilanan na hindi natin alam. Pag pinipilit kasi natin na dapat in-accept ng ad friend mo, doon nagkakaroon ng Kaya mula nung hindi na talaga ako nag-add friend.
Hindi, Hindi na, parang ayun din, takot na ako mag-advert. hindi, yun din naman ang mali doon. Ang, kung man naka-experience ka na hindi ka in-accept yung team, hindi ka na mag-train. Kumbaga, hindi ka pa rin malaya. Kasi kung malaya ka, may peace of mind ka na, ad-print ka na ad-print, kung kilala mo talaga. Tapos handa ka na pag hindi ka na okay lang. Kasi natutuwa mo na yung lesson dito ni Mel Robbins na let them. Natutunan ko ng ibig sabihin ng libro na let them. So, ibig sabihin, hindi na ako mag-ad-print. Mag-ad-print pa rin ako, pero pag hindi na ako in-accept, okay na sa akin. Let them. Yun ang Sabagay. yun ang gustong iparating ni Mel Robbins sa libro. Kasi mahirap naman yun na nakaranas ka ng Hindi, parang disappointment. nakaramdam talaga ako noon na Kaya nga. hindi ako in-accept. Talagang parang nag-iingat na ngayon ako talaga, hindi na talaga ako. Yun na babasa ko na iba, hindi rin ganon. Wag, kung mo ba hindi ka palalahatin mo na lahat ng tao ganon. Wag mo natin kasi parang wala kang nangyayari sa iyo pag ganyan, wala ka ng freedom. Ang totoong tao may freedom, may peace of mind, kaya yung tanggapin ng kasi tutunan mo na ngayong let them eh. So next time na magganong ka, let them. Kung kailangan, wala nang problema. Meron let them. Meron kang freedom, may peace of mind. Tama po ba? Kayo po ba? Meron kayong mga ganong na-experience? Yung mga hindi nyo ma-let them, ma-let go? Yun yung unang puntos na binigay ni Mel Robbins. So, yun ang munang parang introduction dun sa paliwanag niya kung ano yung let them. Okay, pupunta na tayo sa pangalang Second puntos. Ito naman yung pangalawang points ni Ai, the power of detachment. Ang paliwanag niya dito, hindi mo kontrolado ang isip, kilos o desisyon ng ibang tao. Kapag tinanggap mo ito, hindi ka may stress kung bakit hindi sila umaayon sa iyo. Nagbigay din siya ng halimbawa, ang sabi niya, halimbawa daw sa work, ay taong hindi naniniwala sa idea mo, instead na ma-frustrate ka, accept na hindi mo sila kayang pilitin, kaya tuloy lang. Tuloy lang ang laban. So, ang ano dyan, ang number 2, the power of detachment. Ang ibig sabihin, opposite naman ng attachment. Na-attach ka, Kasi, makapit ka dun sa idea. Ano? Tama ba? kumbaga may stress ka pagka masyado ka attached din sa idea mo, tapos hindi nila gusto. Oo. Kailangan i-detach mo. Yun. Ganun yun ang gusto mo ipaiwatag ni Mel Robbins. Baga, Yun ang power. Kasi kung pinipilit mo yung idea mo na magustuhan nila, may stress may stress ka lang. Stress ka lang. Dahil Mapaprostrate ka. Mapaprostrate ka. Dahil hindi naman lahat ng tao Gusto yung gusto yung idea idea. mo. Kanya-kanya kasi. Oo. Kanya So, mayroon kang sample na sabi mo sa halimbawa, yung real life example meron ka. sa real life. Oo. Hindi, meron kasi kami chat group. Doon sa chat group namin na yun, nagplano na aalis. Napupuntahan na isang chat group namin. Ngayon, kasi medyo marami kami dun eh. Ngayon, may tatlo dun na hindi sila pwede doon sa time na kung kailan kami pupunta doon sa lugar ng isang kasamahan namin. Dahil nga, may mga conflict. Salita ako doon, sabi kong gano'n. I-reschedule na lang natin sa ibang araw na lang. So, doon natapos yung usapan na i-reschedule. So, in short, hindi natuloy yung lakad. Tapos biglang, sa paglipas ng panahon may nagsabi sa akin na gano'n, na sumama pa na loob. Akala ako yung decision na hindi matuloy yung lakad. Pero hindi. Hindi, ang idea mo yun. Pero hindi mo naman pinipilit, di ba? Hindi, ang point, ang ano dito, yung wag ka matat sa idea mo, pero wala ka naman sinasabi. Iba yata yung sinasabi mo. Ang pinag-usapan yung idea mo, wag may pilit. Iba pa rin. Hindi, sinasabi mo sa kapitbahay mo natin noon. Halimbawa, yung dati namin kapitbahay, kasi may sakit siya, parang nagpapahanap kasi siya ng sinong doktor yung pupuntahan nila dun sa ganung ospital.
Since kasi ako, yung tatay nanay ko, mga kapatid ko doon nagpapacheck up. Pati nga lolo ko doon din eh. Pinag-check ko yung ganung na doon sa doktor na yun. Kaso may mga kumontra na tanda ni doktor na yun, ganun, tanda ni daw, ganun. Kasi, siyempre, Mga loob mo. hindi naman, parang nayaan ko din lang. O di, yun ang maganda. Oo. Kasi mahirap ipilit eh, kasi Oo. ayaw nila yun eh. So yun Hindi yun. nila ako magbabayad sa doktor. Maganda, yun ang ibig sabihin na the power of detachment. Fairness niya, parang gusto doon. Yun ang mga yung nakapaligid din ng ayaw kasi kasi matanda na daw. Ganun. Kaya nga, yun ang maganda. At least, hindi ka na. nasaktan, hindi ka na-hurt. Hindi naman, O yun ang the power of sinasabi. kasi nagtatanong sila kung saan papacheck up eh. The power of Suggest na naman kasi nung detachment. Maganda yun dahil ang sinasabi nga dito ni may mga tao na attached sila doon sa idea na pag hindi, kasi sa kasi sa work, Oo. sa mga sa work, pag mayroong idea na hindi ina-accept, yun ang parang sila, di ba? Yung sa'yo naman, hindi sa work, pero sa kapitbahay lang. Pero at least maganda, hindi ka aging attached, hindi mo pinili. Hindi, tama lang yun. Kasi tatanong lang mo kung saan pwede mo pa-check up. Yung suggestion ko. Hindi, tama na yun kasi nga, dahil kapitbahay na naman, mga ganun. Mahirap kasi sa mga work. Kasi siyempre, kung gusto mong umasenso sa work, nagpapakitang gilas ka, tapos hindi matanggap, yun ang doon. Bago. Di ba? Applicable din sa mga working relationship. Oo. Kasi gusto mong ang tawag dito? Ma-promote sa trabaho, tapos hindi natanggap na yun. O sige. Mag-office tayo. O sige. O. Kasi di ba na-promote ka? O. Magaling. O. Kasi one time kasi, na-promote kasi si Edwin yun. O. Hindi sa CR, kami mga babae, hindi nila alam na sa loob ako ng cubicle. Meron isang nagsalita din na, si Edwin, wala naman. Wala pa namang sabi naman, parang din ako, nasaktan ako noon kasi parang, di ba, Tapos. yung mami nagsabi na gano'n, parang wala na daw alam, parang gano'n. May nagsabi nun pero hinayaan ko lang kasi, Hindi, wala ka na. hinayaan ko lang kasi, yun ang alam nila eh, di ba, na Pero wala, ka na hindi. daw. Pero, Iba yun yung mo. Sa bagay, parte rin yan. Hindi, iba yan sa the power of detachment. Wala kasing idea na gusto mong pakinggan, wala kasing share. Pwede rin yung sinasabi mo, pag mayroon na rin napakinggan ng ganyan, hayaan mo yung ganon. Pwede rin yung part yan sa topic na pinag-usapan na let them. Part yan. No, na pag mayroon ka na rin ng ganyan, hayaan na lang talaga dahil syempre hindi naman lahat ng tao magkakagusto sa lalabas nga dyan yung naiinggit, kaya ganun sa salita. So, hayaan na lang talaga. Yung part yan sa usapan natin, pero sa particular na ito na the power of detachment, iba yung kasi wala ka namang sinasabing idea na dapat tanggapin nila. Pero part pa rin yun. Kahit anong marinig mo, ang core message nga dito na let them, hayaan mo na lang sila. Huwag kang makipag-away, tsaka na ako makipag-away. Baka sunod na punto sa pag-usapan natin, nandun yun, mababasa natin, kaya balikan. So, yun ang pangalawang punto. Ito na yung pangatlong points ni Ai. Hindi mo kailangan ng approval ng lahat. Ang paliwanag niya dito, hindi ka mababawasan bilang tao kapag hindi sumang-ayon sa iyo. Hindi mo kailangan i-please ang lahat. Mas importante na ikaw mismo at peace sa sarili mo. Ang halimbawa niya, nagbago ka ng career. Ang halimbawa ni Ai, nagbago ka ng career path at may mga nagsabing sayang naman, let them, hindi nila alam ang buong story mo. So, ang halimbawa lang naman niya, yung gusto mong mag-iba ng career, mag-resign, tapos Okay, sa mga course, mag-iba ka ng course. Yun. Pero yung kanya sinasabi mo, tama yung part yun dito. Na mayroon kang narinig, tapos kumukontra. Na, yun ang kanina na pag-usapan natin, na may kumukontra na
Parang hindi sila naniniwala ba't pinopromote ako tapos hindi ko kumbaga kulang pangalan ko dun. Oo, walang pa. Na hindi naman totoo kasi marami akong anak. Joke lang yun. Joke lang. Yun. Yun, ang yun, tama, nauna na yung sample mo kanina Oo. para dito. Oo. Yung mga nag-iiba ka ng career path, hindi kaya, ano yan eh, Yung may nag-iba ka ng Hindi, yung- course mo. hindi yung ano, yung mismong, yung puntos mismo, na, yung mismong puntos. Magbago ka ng career at ang Hindi, yung puntos mismo, yung puntos. Hindi mo kailangan yun, walang lahat. hindi mo kailangan approval ng lahat. Yung katulad na rinig ko, nasa CR ka, hindi mo kailangan na mag-agree sila na, ay, wag, para sabihin mo, ay, wag naman, mag-approve naman kayo na na-promote si Edwin. Hindi ganoon. Hindi mo kailangan approval. Kasi kung lahat ng bagay, lahat na lang hihintay ng approval, walang mangyari sa atin. Kasi, di ba sabi nga, you cannot please everyone. Everyone parang yun. Di ba yun yung sabihin? So yun paliwanag namin yung nauna ng paliwanag. Oh. So number 4 naman, let them is a boundary, not bitterness. Ang paliwanag niya dito, hindi ito silent treatment o tampo. Ito ay choice na hindi makipagsabayan sa toxic behavior. Ito ay emotional boundary na nagsasabing hanggang dito ka na lang, muna. Ang halimbawa, may kamag-anak ka na laging may sinasabi sa lifestyle niyo, instead na makipagtalo, let them say what they want. Pero ikaw, tahimik na naglalagay ng limit. Yun. Parang sinasabi lang na ang let them is a boundary. Kumbaga maglalagay ka ng boundary sa buhay mo na kasi for your protection ang ibig sabihin yung for your peace of mind. Kasi kung wala kang boundary, lahat na lang ng sasabihin nila, mainis ka, bitter ka, kaya may stress. Kaya nga, ikaw rin may stress. So yun ang ibig sabihin ng ano. Ano ang halimbawa niya dyan eh, Hindi kayo makapagtalo sa kanila. yun. Diba, hayaan mo kung ano sabihin nila, basta gawin mo kung ano yung gusto mo. Diba? Ayun. Yun eh. Yung ano, sige. Yun lang ba natin doon sa ano? Let them. Ayun, parang sinasabi na boundary lang talaga yan. Hindi sa, ano yung galit ka ba yun? Hindi ka, Makipagsabay sa toxic behavior. Kasi hindi makipagsabay sa toxic behavior. Ito yung emotional boundary na nagsasabi hanggang dyan ang kanilang kailangan. so yun lang ang naisip namin na ano, sa, pangilan na yan? Pang-apat. Ito na yung pang-lima. Ito yung kalima niyang points, no? Mas mapayapa ang buhay kapag hindi mo pinilit ang mga bagay. Pag natutunan mong hindi pilit ang hindi para sa'yo, hindi ka na laging pagod. Mas open ka rin sa tamang tawa at pagkakataon. Yung halimbawa ni Ai ito, may relasyon kang pinilit. May relasyon kang pinilit mong iayos, pero hindi rin naging maayos. Baka kailangan mo nang i-let them go. Hindi, yung may nabanggit ka yung relationship mo. Ano sa mga kamag-anak? Kasi hindi naman lahat ng kamag-anak mo gusto ka, di ba? May mga kamag-anak na tayo sa'yo. Mararamdaman mo yun eh, na hindi ka nila type. So hindi mo ipipilit. Hindi ko ipilit kasi ayaw nila eh, wala man akong magagawa. Eh hanggang dito lang ako eh. Di ba? Ba't kaya basta ako, Kaya ngayon, okay sila sa akin, parang gano'n lang. kaya ang mensahe dyan, ay huwag ipipilit. Oo mo lang ipilit yung sarili mo kung ayaw nila sa'yo. Meron bang namimilit? Ako daw namimilit. Hindi, meron bang tao namimilit? Yan. Meron, sa mga mag-asawa, minsan ayaw nila ng isa. Pero, kaya nga, papatayan, di ba? Parang, Bakit?
Di ba nga, meron mga nababalita na ayaw humiwalay sa mag-boyfriend, ayaw humiwalay ng lalaki. Oo, Tapos biglang yung napapabalita na panakot na ganito. gusto na Sa'yo yung mga nakipaghiwalay na yung yung babae. Di ba sa mga ganas na yun? tapos Mas ang ginagawa nila, Tinatakot nananakot sila, na papakita pakita yung mga video, mga picture. Yun, gano'n. karamihan yun. Kasi yun ang ano, So yun ang example na kailangan sa mga ano yun eh. Ang masamang mga pangyayari. iskandalo, mga Nakukulong yung lalaki kasi gano'n. may mga patayan nangyayari. So yun ang example na extreme na pag pinipilit mo mga bagay-bagay na napapasama tuloy. Kaya yun, maganda talaga yun. Ayaw na sa isang tao, let them go, parang gano'n. Hayaan mo. Baka siguro hindi pa niya nabasa yung libro na ito yung nabalita. Kasi kung nabasa niya to, malaking bagay sa kanya yun. Kasi kagaya ng makukulong pa. So yun, marami talagang ganyan. Hindi lang sa sa mga yung mga kaibigan na lalo yung mga, di ba, mga gamblers, mga panagaway-away, mga tampuang galit, ayaw na, pipilit mo, sumali ka pa rin, sumali. Ay, di ba, mga ganyan. Nauwi lang sa ano, sa hindi Mga gangster. Oh. Sa bagay, sa mga gangster talaga, sa pilitan yun. Dahil mga illegal yan eh. Oo. Ito na po yung pang-anim. Real talk, masakit pero makakabuti. Ang paliwanag niya, oo mahirap, lalo na kung taong mahal mo ang lumalayo, kung hindi ka sinusuportahan. Pero long term, makakabuti ito sa emotional well-being mo. Self-respect, temporary comfort. Ang halimbawa niya, kapag hindi ka na-invite natakpan Ano? na sa mga lakad ng dati mong barkada, masakit. Pero baka sign na iba na ang path mo ngayon. And that's good. Kumbaga sa mga lakad daw, iba sa mga barkada, hindi ka na-invite. Tapos. Mga hayaan mo na lang kasi baka iba na yung masakit siyempre pag di ka na-invite sa barkada mo. Kaya ang sinasabi dito, ano yun? Hindi yan, real talk. Masakit, pero makakabuti. Siyempre, makakabuti talaga kasi ang isa na naman dyan, pag pinipilit mo mga bagay-bagay, masakit. Pinipilit mo eh. Pero pag nilet go mo, let them, nakakabuti sa'yo. Kasi palagi ganun, peace of mind pala. Ang bottom line, ang dyan, yung peace of mind, palagi yung pinaka. Pero kung kakadong pinirespeto sa sarili. Tsaka respeto sa'yo. Self-respect. Tsaka sila rin, makapagkita na, may respetuhin ka na rin. Kasi nakita na may respeto ka sa sarili. Kasi ang pagpipilit talaga, nawawalan ka ng self-respect. Diba? Katulad yung nasabi natin kanina, pag mag-boyfriend girlfriend, ayaw na sa'yo, pinipilit, nawawalan ng respeto yung lalo ka naging bastos na yung lalaki. So, yung mga sinasabi niya, isa lang naman ng team, parang pare-parehas lang, pinag-iiba ng sample niya. So, sige, punta na tayo sa Panginoon. Number 7. Ito na yung pinaka-last. Application sa relationship, career, at kahit social media. Ang paliwanag niya, lahat ng aspeto ng buhay pwedeng gamutan ng let them mindset. Hindi lang sa love life, pati sa trabaho, friendship, family, at online world. Yung halimbawa niya, may nag-comment ng negative sa post mo. Let them, hindi mo kailangan sipitin lahat ang issue. Sabihin mo ang kapayapaan. Ayun yung nag-post din. Marami sa sa application sa mga social media. Marami dyan. Mga pinapakita pa nila sa nag-aaway sila sa social media, nagpo-post ng mga kawawayan nila. Yun, nakikita mo doon na hindi sila let go, hindi let them. Marami dyan, di ba, nakikita mo? Kailan na yung nabasa mo na nag-aaway sila?
Sino? Hindi, meron ka mga example ng mga nag-aaway. Mga hindi naman nag-aaway na parang nagpaparindi, nagpapahagi, Yun nga, kasi nga, nagpapaanuhan. kasi nga, Sa mag-anak mo. hindi kaya, nabasa yung post, hindi niya, Parang hindi niya nag-aano. pinalagpas. Gusto niya gigil na gigil siya na, hindi, magre-reply ako, magre-reply. Yun, hanggang sa pagre-reply, nag-aaway-away na. Oo. So, yun. Sa bagay, sa part na yan, marami talaga yan. Alam na natin yan, di ba? Di ba kasi Kayo, pinapalakpas ayaw magpa. Facebook din kayo, alam na natin yan, marami dyan. Baka nga kayo, isa dyan. Hindi naman. Hindi, joke lang. Joke lang, kailangan natin ng joke. Kasi ako, isa rin ako dun eh. So, yun lang yun, ano? Parang kukunti lang. Pero hindi, kabuuan nito talaga. Isa na naman ang team, parang let them. Hayaan lang sila, hayaan lang. Kasi kung hindi, Baka yung sa isang tao, hayaan mo lang. kaya nga, Kasi natural. yung mga tao, doon ka tumutok, doon sa mga tao, gusto ka. Doon ka umano, doon ka mag-focus. Ang pinakamatindi dito, isa pa sa yung mga road rage, di ba? Yun, no? Di ba, nasagi ka, o hindi ka nakat ka, hindi mo ni-let go, hindi ka nag-let them. Yan, Kakapatayan ka lang. masira na yung buhay mo. Oo. Hanggang sa mga pila din, sa pila, kasi marami kami experience ni Edwin sa ospital, kasi nagpapa-check up kami ng mga pila. May mga tao talagang pasaway talaga na sinisingit talagang binahihiya. Pero buti nila yung mga nakuuna sa kanila, hinahayaan. O yan, Pero meron din iba na talagang lumalaban, parang yun, na-stress. Na-stress yun. na-stress eh. Diba? Lahat naman pare-pareho sa check up. Hindi ako ba yung ibang Hindi, tao? pwede rin namang hindi mo i-let go na may nahang ka na magsalita, Ayun, papaliwanag ka na, sir, mayroon po tayong pila rito. Oo, kasi iba talaga, mga ano talaga eh. Pero ang pinakano dito, halimbawa, nagipag-away sa'yo yung sinasabihan mo, talaga yun ang time na i-let go mo, i-let them. Kasi away na eh. Kasi pag dumating sa point na magkakaaway na kayo, yun na yun talagang let them. Kumbaga, hindi naman ginakausap yung taong yan. So, dapat tingnan mo rin yung sitwasyon kung pag nakita mo na, kumbaga sa apo, umiinit na yung apoy, ay dapat patayin na kasi kukulo na eh. Ay, mga example yan. Pag napansin mo na may kumukulo na, patayin na. Kasi pag hindi mo pinatay, ano na yun. Yun ang siguro magandang halimbawa na let ko patayin ng apoy. Yun ang obserbahan mo. Iba kasi naghahanap pa ng mga example ba, meron din iba yun, naririnig ko. Meron, hindi nagmano sa kanya yung pamangkin niya, ako niya. Parang nagagalit siya, parang hindi nilang hayaan kasi Ayun, yun. hindi naman po ulit nagiging nagmano ng isang tao. Isang magandang example yun. Kasi sa mga maliit na bagay, hindi mo hayaan. So magandang example yun. Maraming maliliit na bagay na binibigyan natin, baga nasasaktan tayo, maliit na bagay. Paano na kung malaking bagay? Oo. Marami example dyan. Ako marami na example na nagagalit ako sa mga pila, ganun. Hindi ko malit ko. Hindi naman nag-go. Hindi, lahat naman tayo may ganun nagagalit ako. Minsan sinasabi ko, hindi matang mo, priority mo yung Pero matang mo. yun, kaya nga tayo naggaganito dahil kumuha tayo ng mga ideya kay Ay para malaman natin kung mga magandang gawin. Sa isang, Katulad ng libro na to, magandang mga magandang mensahe nito para natutunan natin. oo. Kasi sa isang pagkakamali nila, pag hindi ka nag-let go, talagang apektado ang health mo dyan. Oh, yung health. Kung ano yung pinaka-weak na sa part ng katawan mo, yun yung titirahin mo. Isa pa, health. Yung health talaga Pagigilagyan ka na stress. Tsaka may magalit. Yung palang galit ko, parang umaano na yung dibdib, parang ano yun eh, parang asakin. Kaya ako na ako nagalit, natatakot ako para ma-atake ko. Hindi ko kaya yan. Sige, hinto muna kami dito kasi maghanap ako ng parang magkakape na naman ako. Sige, mamaya tuloy natin ang kwentuhan. Commercial break muna tayo.
Dito kami sa Macdo. May kape. Kumbaga sa ano, may patalas-las na. Break ko na sa usapan. Nagkape muna. Ano yan? Wala. So, maya-maya lang tuloy natin yung kwentuhan. Okay? Bilang panghuli salita, sa dulo ng lahat, ang Let Them ni Mel Robbins ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala, kundi sa pagpapahalaga sa sarili. Kapag natutunan mong hayaan ang mga taong hindi para sa iyo, hayaan silang mag-isip, magdesisyon, at lumakad ng sarili nilang landas. Doon mo makikita ang tunay na kalayaan. Hindi mo kailangan habulin ang validation ng iba. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mga sitwasyong hindi na healthy. Ang kailangan mo lang ay ang tapang na pumili ng kapayapaan. So, kung may taong hindi ka naiintindihan, hindi ka sinusuportahan, o pinipilit kang baguhin, tandaan mo, let them. At habang hinayaan mo sila, yakapin mo naman ang sarili mo ng buo. Okay, sige po, next time. Tapos na po yung usapan natin. Kung nagustuhan niyo po, please like and share and subscribe. Okay, see you next time. Okay, tapos na po ang usapan natin. Kung nagustuhan niyo po, please like and subscribe. Okay, see you next time. Bye!